with her for a separate series? Or baka may pa-teaser ka, baka meron ng mga plano. Meron ba? What was the question? How would I consider? Okay, una muna, do you consider working with her again for a separate Oo series? naman, for sure. I would love to work with her again. I think since day one when we got to work in MMK, nakabuo kami ng good chemistry when it comes to working together. It doesn't feel like work whenever we have scenes together, so why wouldn't I, di ba? Or are there already plans? Abangan nyo na lang po. Ayun! May konting pa-teaser. Okay, abangan na lang daw po natin kung meron. For Donnie, after the show, have you thought of yourself on gaano ka kabuting kakampi? Or gaano ka kasamang kaaway? Question from our media. Have you reflected daw? Yes. Ano ba, as a person, as a friend, as a teammate, gaano ka kabuting kakampi? Hindi ko alam kung yun yung nare-reflect ko kasi, well, first of all, yung character ko muna, hindi rin niya magagawa yung mga bagay na yun kung hindi dahil sa mga tao na sa paligid niya. So hindi na iniisip yung ano ba yung ibibigay ko sa team lang na to, like what is my role here. Parang iniisip niya, how can we all go through this together? Kasi hindi ko rin magagawa yung mga eksena na wala si Olsen. Hindi ko rin magagawa yung mag-escape kami, wala sila Finn, wala si Chief Lo. So, lahat naman may sariling siguro parte dun sa pag-escape, pag-solve ng problema. But I think that's where it becomes most interesting when all of our minds, are combined and yung strengths namin. Nagiging mabuting kakampi kaming lahat kasi parang nagagamit namin yung iba't ibang talento ng isa't isa. Yeah. Follow up dito, gaano ka kasamang kaaway? Masamang kaaway. Or masama ba? Hindi naman. Baka naman Hindi, masama kung gano'n yung mga kaaway ko, yung grabe yung ginawa sa pamilya ko, at yung mga mahal sa buhay ko. Siyempre, I will fight back naman talaga. If it comes to the point na yung safety, tsaka yung may threat na yung pamilya o yung mga nasa paligid ko na mahal ko, siyempre, masamang kaaway ako. Ayun. Okay, siyempre pag yung mahal mo nga naman sa buhay is napunta na sa harm, siyempre, lahat naman tayo. That's how we would respond. Para po sa lahat, What life lessons from your character in Roja are you applying in your everyday living? Maymay, I will start with you. Marami pa akong natutunan dun sa character ko kay Duna, pero ang sobrang natutunan ko sa kanya siguro po yung pagiging positibo niya. So kapag nagsiset siya ng goal na magsusurvive ako, magsusurvive siya. So doon ko na-realize na pwede ko i-apply yung sarili ko. Parang kailangan ko yun. Kumbaga, hindi pala natin kailangan maghintay maging positibo para na maging okay yung sitwasyon natin. Pwede pala tayo maging positibo kahit nasa gitna tayo ng chaos o nasa gitna tayo ng problema na pinagdadaanan natin. Kasi what we think becomes what we feel pala talaga. Doon nag-shift yung life natin sa kung ano iniisip natin sa sarili natin. So, Staying positive, always. Yes. Thank you, Maymay. Yasi, for you. Ako po, kay Ayan. Si Ayan po ang first gray character po na na-portray ko eh. So, ang dami niya pong mga tama at mali na ginagawa. Tama na minamahal niya yung tatay niya ng buong buo, na gusto niya makalabas ang tatay niya sa kulungan. Mali rin yung mga naikilos niya, na nadala na rin sa kapahamakan, hindi lang ang sarili niyang pamilya, kundi ang lahat. Dahil sa damay-damay na pagsunod-sunod ng mga nangyayari after sa consequences. May reveal pa nga, recently po kung napanood ninyo, yun din, isa pang maling nagawa niya. So siguro para sa akin, kung meron lang akong i-advise na lang siguro para sa kanya, is to really be careful na lang din talaga at huwag ding magpaloko sa mga tuksong akala mong tutulong sa'yo. Yun na lang. Yun na lang. Kay Ayan. Okay, kay Ayan. Thank you, Yasi. Miss LT, character lessons po mula po sa inyong character. Kasi nagkakamali ang tao kapag ka talagang sumusobra yung pagmamahal mo. So yung obsession, kailangan talaga malaman mo na may hangganan. Namamali ka sa mga bagay-bagay, but you have to take care of your spirit. And yun yung unang-una siguro na kailangan mong isipin.
lalo na kung may pamilya ka. Miss LT, thank you. Miss Janice, sa inyo po. Huwag masyadong malandi. Kasi yung kalandian ni Wendy, daing problemang binigay sa buhay. But apparently, sa totoong buhay, naging problema ko rin siya. Diba? So, that's it for me. Napaka-practical po nun. Diba? Apo. Yung problema ni Wendy, naging problema ko na rin na kaya tama na. Thank you, Miss Janice. Sir Raymond, Sir Raymond. Ikaw, Magnus, baka natutunan mo rin yan. Oo, baka ganun din yung lesson sa'yo. Sa akin naman, huwag magpapalandi sa ibang tao. Pero kung ganun kaganda naman, syempre, of course, you have to allow yourself. Tao lang po at nagkakamali. I guess yun yung lesson ni Magnus na nagkakamali siya, pero sincere naman yung kanyang pagkakamali dahil minahal naman niya talaga. At the same time, kumbaga bumawi siya sa lahat ng pagkakamali niya and na-realize niya how important it is, how important family is, and how important to give your life, to sacrifice your life for the lives of others. Yeah. Thank you. Sir Joel, sa inyo po. There's no end to learning, no? Yung pinaka ano siguro is do not put the law into your hands, and revenge, don't be fueled by revenge because it will be your own poison. And then crime does not pay. Crime does not pay. You have to believe in the law of karma. Justice will be served. If either you did good or you did bad, same thing. And the love of money is the root of all evil. So money is okay, but the love of it is going to be the root. Okay. And marami pa. Applicable nga in real life. Thank you, Sir Joel. EJ, para sa'yo. Yeah, yung character ko na as matinong police, so siguro para sa lahat to, basta mag-take ka ng oath sa pagiging, kahit saan ano pa yan, kahit saan position pa yan, sana gawin mo kung ano yung tinig mong, sinumpa mong tungkulin. Pakita mo, gawin mo, at hindi lahat ng mga nakakaharap mo ay masasabi mo na kakampi mo. So kasi nung pupunta ng character ko sa La Playa Roja, ang babait itong mga to. Hindi mo sila Tito Joel, mga character ni Magnus, ang mabait silang lahat. Pero pag-alis ko, doon makikita na, bigla ko na-realize, ang babait nila, pero ito pala yung mga gumagawa ng problema dun sa La Playa Roja. Thank you, EJ. Kai, for you, lessons from your character that you apply to real life. I guess it's Ice's optimism and integrity. Kasi ang dami ding pinagdaanan ni Ice. Kasi pumunta lang naman siya sa La Playa Roja para mag-vacation. And wala siyang intention to gulo ng buhay. Pero bigla na lang ang daming nangyayari kay Ice. Kaya her optimism and integrity is what kept her alive. May pinaglalaban siya kahit wala sa isa yung mommy niya. Pero siya pa din yung iniisip niya. Kaya I believe that's what kept Ice surviving in La Playa Roja. Lou, for you, lessons. Lesson, it would be a positive one for Gwen. Sobrang sa East is a strong woman, and minsan even now, pag I feel like I'm weak or I'm a very emotional person, so whenever I feel like I want to be strong, I quickly snap into Gwen. And wala eh, she quickly wants to go from point A, B, C, D. She's goal-driven, and ginagawa niya rin sa taong nag-alaga sa kanya, which is Sir Emil. So I like Gwen. Thank you, Lou. Sir Chris, para po sa inyo, lessons from your character that you apply in real life. I think it's the power of now. The power of now, bigyan natin ng konsiderasyon ng future, but we have to give importance to what we have right now, because sa family namin, may sakit yung asawa ko doon, tapos may anak ako na maliit na kailangan kong makitang lumaki in spite of yung mga pangyayari doon sa island. So the power of now is very important, that you see these people, yun ang bigyan mo ng pagpapahalaga.
not more than, but bigyan ibang halaga rin yung future. But mas importante yung Okay, appreciate the present. Look Yes. forward to the future and how we prepare for now. That's Yes. right. And bigyan ng magandang pagre-respeto sa mga kababaihan. Yes, exactly. Very timely also Yes. again. Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan. Happy Women's Month to all. Thank you for that. Micah? Never give up. It's never too late and pwedeng magbago palagi. Kahit ano man ang pinagdaanan natin or ano man yung ginawa natin noon, pwedeng magbago. Yun po. Thank you. Iggy? Ang natutunan ko sa character ni Finn, walang mali sa paggawa ng tama. Kasi kung nasa tama ka, and kung ang pinaglalaban mo ay para sa kabutihan, wala kang talo doon. Diba? And kung gagawa ka naman ng kamalian, kagaya kami, wala naman kami kinalaman sa kung ano man dilema ang pinagdadaanan nila Emil. Pero damay-damay kaming lahat. So malaki. So yung mga choices mo, yung mga desisyon mo sa buhay na posibleng mali, magkakaroon yan ng malaking consequences. Hindi lang para sa'yo o sa mga taong apektado, kundi para rin sa mga tao sa paligid mo. So, yun ba? Walang mali kung sa paggawa ng tama. Yes. Yes, ang ganda nun. Kobe? To always be humble, grateful, and to never be big-headed. Kasi I think that's something that Maki had to learn along the way as being a hostage. And that's something I apply to my everyday life. I'm a very private person, and I like to stay grounded always. But, Always feet on the ground. Kaka. Okay, so again, I will ask a question for everybody. This time going back, I'll go back to you. I'll stick with you, Kobe. If you were to redo Roja, which character would you like